puntahan na natin, Kuya Benny, Kong at Nelson, ano, ang isang controversial na issue. Ito hong mga blanco sa ating pong national budget. Kong, ano kayo ba bilang isang mambabatas, ano bang nalaman yung natuklasan nyo ukol dito sa issue ito? Kasi ilang araw na po ito pinag-uusapan sa social media at lahat po ng mga issue ko, gusto nilang malaman ang katotohanan sa likod nito. Kung pag-uusapan kung may blanco o wala, totoo may blanco. Ang pinagbabasihan ko dito, Jen Nelson, Kuya Benny, ay yung kopya na pinadala sa akin. Kasi lahat ng members ng Congress ay mabibigyan ng bicameral report. Kasi kinakailangan i-ratify yun eh. Plenary lang ang magra-ratify. Ngayon, dahil sa i-ratify yan, mapipilitan silang bigyan kami ng kopya. Ngayon, ang kopya po ay pinadala sa amin sa pamagitan ng email. Ngayon, kami mahigit na 300 ang nagpadala ng email sa amin, opisina ng Secretary General. So makikita po nyo doon, iba-ibang minuto, iba-ibang oras, kasi sa 300, di naman yan sabay na mayari yun eh. Opo. Sa akin, sa panig ko, dahil letter M ako eh, na-receive ko, kasi tinignan ko yung oras, na-receive ko December 11, 2024 at 6:27 p.m. sa gabi. Opo. Ngayon, wala ako dun sa Congress ng panahon na yun. Kasi aaminin ko sa inyo na naunsyami na ako nagkaka-attend. Sapagkat yung unang attempt ko lang na magtatanong ako pagdating sa plenary debates, alam naman ninyo ito, ayaw nila akong payagan magtanong. Opo. So sabi ko sa sarili ko, Kuya Benny, saan ka naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos? Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakaso makapagtanong? Alam mo ba kung ano yung subject matter ng unang araw ng tanongan, plenary debates na to? Wala pa kami doon sa mga ahensya ng gobyerno. Wala pa yung NIA. Wala pa yung Philippine Coconut Authority na yun ang magiging subject matter ng tanungan plenary. Doon pa lamang sa general principles. Kasi doon pa lamang doon sa mga economic indicators, may pagtatalo na sa dibdib ko na hindi tama itong mga macro at saka micro indicators na nakalatag dito na nanggaling sa economic cluster. So meron akong set na mga clarificatory questions. Gusto kong itanong sa kanila kung yung dalawang targets ng pamahalaan, napaka-importante nun, ay ma-achieve by 2028. Ibig sabihin sa katapusan ng administration ng ating Pangulo. Ayaw ko nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. Dalawang batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Talagang didiscourage nila ako. Huwag na kayo magtanong. Opo. Ngayon, kung talagang mapilit ka na makapagtanong, bigyan ka muna ng magpaano muna kayo daw? Ng permission mula sa ating majority leader. Nakaka-insulto yun, Kuya Benny. Saan ka nakakita meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng mga bayan black, anytime pwede silang magpalistar. Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So naman na ako ng gana na yan. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Palagi kasing nangyayari, kapag yan hinimay ng House of Representatives, ito na, hihimayin uli na yun ng Senate, iba naman ang kanilang version. Makikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Totoo po. Hindi naman lahat ibang-iba. Ngunit, may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% ang pagkakaiba. Halit lang din naman pala. Pero, maaaring yung pinag-uusapan natin, yung bilang, pero yung magnitude ng pagkakaiba ka naman malaki. Okay. So, kinakailangan i-reconcile yung dalawa. Paano pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Ayan. Di natapos. Yung bicameral report na yun, Kuya Benny,
ira-ratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yun December 11, 2024. Oo. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin, 6:27 ng gabi. Alam mo, Jen, Opo. Nelson, anong oras yung actual ratification? Tinignan ko rin eh. Oo. So pinakuha ko yung pinakuha ko yung video. May compare mo nga naman. Oo, kasi yung kung ano yung kinaupuan ng speaker, Opo. merong relo dito, at saka yung yung video, meron ding May time po yun. may orasan may timer. Opo. So, tinignan ko doon sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo, kasi hindi ko nakikita, maliit eh. Opo. Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismo pinukpok na ng Yung Gabriel, opo. ang nagpukpok ng Gabriel si Rodito, ay yung kapatid, Albano, si Tony Pet. Tony Pet Albano, opo. So sabi ng Majority Leader, I move to ratify the bicameral reports, Your Honor. Is there any objection? Hindi, viva voce pala. Opo. Viva voce. Viva voce. Those who are in favor of blah 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 say aye. Yan, di ba? Those who are say nay. Nanalo yung A. The ayes have it. Kinuha ngayon yung, kasi maliit eh. Pinakuna ko na litrato, saka mo sinilad ngayon, alas 7 ng gabi. 7. O, Jen, Opo. kahit na ikaw pang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga 6:47 mo na ninarsin. Hindi, 6:27. 6:27, opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yun. 33 minutes. Okay, ngayon, ang napansin ko doon sa huli, wala naman akong pagkakataon mag-object. Wala ko doon eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko doon, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yun, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Oo, ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify may blanco? Bakit walang nag-object? At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa amin by email, may pirma. Bibilangin ko per page. Nagbabari eh. Merong 13 tao pumirma, meron namang 11, merong 12. Naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11. Basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan pong bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12 kaya, marigigit pa. Siguro 15. Minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman eh, yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa akalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. So ang blanco ko, maliwanag mula ko doon sa BICAM report. Nasa BICAM report ang mga blanco. Okay. Kasi medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So halimbawa, makikita mo naman ang subject is plural. Opo. So yung verb mo dapat plural. Di ba? Subject, predicate, relations lang ang pinag-uusapan. Tama naman yun eh. Alam nga naman, 12 millions. Is ka man eh. Alam mo, pagka-subject mo plural, yung corresponding verb mo, magmamas doon. Opo. Pwede yun.